Hello po sa inyong lahat. Today is October 30. Alam niyo naman po kung ano meron ho ngayong araw na to. Ngayon po ay yung araw ng inyong pagboto. So, reminder lang po sa lahat, di ba? Yun yung sinatawag natin na vote wisely. Andito pala ako ngayon sa kwarto at ako muna ay nagpapabreastfeed dito sa aking bunso bago ako pumunta ngayon doon sa tindahan. Bali, yung asawa ko ngayon nandoon ngayon, nag-iisa lang siya, pero susunod ako after ko neto magpa-breastfeed. So, in-expect ko naman din na magiging mabili ngayong araw na to dahil nga wala namang pasok. Tapos, sunod, medyo mahaba talaga ang ngayon, ang bakasyon sa mga bata is 9 days kasi kinabukasan 31, so dispera siya para sa undas. So, sana nga ay mabili ang isda ngayon. At saka, reminder din po dun sa lahat, liquor ban. So, bawal talaga may mag-inom. Maliban na lang kung bago dumating itong araw na to ng liquor ban is nakapag-stock ka ng alak. Siguro kung di mo naman matiis, sa loob ka na lang din mag-inom. Pero kung makikita ka dyan sa labas na bibili or magbebenta ka, sigurado ay mahuhuli ka. Alam nyo naman po, kaya kumbaga minsan na lang mangyari itong botohan, sumunod na lang po tayo sa patakaran ng batas na pinapatupad dito sa ating bansa, lalo na pag ganitong botohan kasi kadalasan is delikado, masela, alam nyo naman, di ba, medyo sa ibang lugar, pero dito naman sa mga lugar natin within NCR, hindi naman ganun delikado kasi kadalasan ng mga ganyan sa mga probinsya po, di ba? Kaya talagang kailangan ihigpitan yung pagpapatupad ng mga liquor ban na yan. So, samahan nyo na ako pumunta doon sa tindahan ko. Tatapusin ko lang to at doon na tayo makita-kita. Okay? Okay, nandito na tayo sa tindahan. Magkano yung bawas? 200. Suklian natin si Madam. Bawas sa 1,000 ay 200. Sukli po, Madam, 800. Pabilang na lang po. Thank you po. Bali, 5 klase lang po pala ang isda ko ngayon dito. Yun yung, yung tambakol, tapos balsay, malalaking galunggong, tapos bangus na malalaki, tapos pandaing at saka tilapia. Yan lang yung isda namin ngayon. Medyo late lang ako dumating ngayon kasi hinantay ko muna yung biyanan ko dumating dahil wala magbabantay doon sa bunso ko dahil bumoto nga po siya. Huwag hindi kasi dito siya, hindi siya dito sa barangay na to, sa kabilang barangay kasi siya. So, pumunta muna siya maaga. Buti wala masyadong tao at nakabalik rin kaya dumating na ako dito magnanay na. Yan lang yung isda namin ngayon, 5 klase. Tambakol, balsa, bangus na malaki, pandaing at saka tilapia. So, sana may maubos naman siya ngayong araw na to kasi yung sunod-sunod na araw na dumaan, Diyos ko, ang tumal, lagi naman kami natitirikan. Ang laki, mga halagang 4,000, 4,000, 3,000, ganun. Yun ang yan naman ang struggle na pagdating sa ganitong pagtitinda ng isda. Kasi nga, di ba dapat yung mga ganyang klaseng paninda, nadi-dispose mo dapat kagad yan sa isang araw dahil ang isda naman patagal, papangit, hindi siya paganda. So, kapag tumirek, kinabukasan, mag-a-adjust ka sa presyo, yung tubo mo liliit na. So, babawi na naman siya uli doon sa panibagong dating na isda. Sa ngayon naman, hindi naman matumal. Kumbaga, okay lang naman din, mabili naman din siya. Sa ngayon daw ay na mabili yung bangus, yung balsa, yung galunggong na malalaki ng tabako, yun na mabili ngayon. Kaya doon sa mga iba na mga gustong mag-business ng ganito or mga nagpaplano na ganito, unang-una dapat ang target muna ninyo yung lugar. Yung makahanap kayo ng pwesto na matao kasi maraming pwesto. Pero kung yung kinatitirikan ng pwesto na naman nakuha ninyo, madalang lang yung dumadaang na tao, wala rin din yun. Kumbaga, lugi din kayo kasi kahit sabihin pa natin na nung ilagay nyo dyan na isda, kahit gano'n pa karami, kung yun lang talaga yung kaya ng volume ng tao dun sa lugar na yun, maliit lang ang kikitain mo. Paano na lang kung makuha mo pang pwesto, mahal pa ang monthly, ganun. Pero kadalasan kasi mahal ang monthly ng isang pwesto pag yun dun talaga nakatirik talaga sa
Talipapa mismo, katulad ng malalaking palengke, ganun. Dito kasi sa amin, malapit dito, Taytay, tapos halos boundary lang kami dito ng Pasig. Tutusin, Talipapa lang yung doon banda sa May Kenneth, pero napakamahalan ng upa. Halos hindi nagkakalayo mismo doon sa pamilihang bayan mismo ng Pasig na malaki Magkano ang upa ng pwesto a day doon? Nasa 700 a day pataas. Ganun. Hindi katulad dito sa lugar namin. Talipapa naman, tumahaba naman, pero kung tutusin maraming tao rito, pero ngayon medyo nawala na ang mga tao. Mura lang naman ang upa namin dito. Ayan, katulad niya, no? Pa-isa-isa ang tao, pero okay na rin din. Kumbaga, meron namang kikitain dito sa bibisnes ng isda. Tapos, kung sakali nakakita na kayo ng pwesto, imo-monitor nyo na yan, monitoring nyo na yan, good for 1 month. Yan na makikilatis yung lugar. Kung sa tingin nyo bumibenta naman kayo sa isang araw ng 5,000 na pataas, yun, kunting effort na lang ang gagawin ninyo. Kumbaga, pagtsatsaga nyo na para masanay na yung mga tao sa inyo na lagi kayong may tindang isda. Yun din yung isa din sa iniiwasan din natin. Huwag kayong magtitinda din ng mga pangit na isda kasi matatandaan kayo ng mga tao din sa lugar ninyo na ay, ang papangit yung panindang isda. Ang hirap din kasi yung may mga nagsusoli ng isda, kaya dapat iniingatan ninyo din yung mga customer ninyo para babalik-balikan din po kayo. Kung okay na, nakakita na po kayo ng pwesto, kilatisin nyo na lang good for 1 month yun. Kung malakas o hindi, kung malakas din, mas maganda po para ipagpatuloy nyo na lang po pagtitinda. At syempre, maganda din na magagandang isda na rin din ang ilatag ninyo para mas natatandaan kayo ng mga tao na, uy, yung binibenta ni ganito, sariwa, magaganda at mura pa. Yun naman talagang diskarte kasi hindi lang naman kayo nagtitinda ng isda, di ba? Marami na rin nagtitinda ng isda sa Talipapa, lalo na kung tabi-tabi pa kayo. Dito kasi sa amin, medyo malayo ang agwat ng isda. Meron dito, meron doon sa tapat ko, meron dito din sa tabi ko, tapos mga ilang stall na naman ang masusundan. Mag-iiwan ako ng link sa baba. Pwede nyo nang i-click yun para diretso na kaagad kayo doon sa page. Or i-share or mag-like ka na lang dito sa aking video. Meron din ako mga short video sa Reels, doon din sa FB page ko. Medyo marami na po doon followers. Dito kasi ng YouTube ko ay bago pa lang. Kumbaga, nag-ano pa lang ako na ma-reach ko pa muna yung minimum niya na 1,000 subscriber bago tayo man lang makapag-apply sa monetization sa YouTube dahil medyo malaki din ang requirements niya pagdating din sa views. Meron naman yung nag-range lang ng 490 days at saka sa 1 taon. So maraming salamat sa inyo at salamat din sa nanood, nag-share, nag-comment. God bless po sa inyong lahat.